tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At naging sa
Gawa 6, 8, 9, 7, 2, 51 hanggang 53, 58 hanggang 60. Si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga at nakipagtalo kay Esteban. At sumagot si Esteban, "Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid at ngayon kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lusod at pinagbabato. Si Esteban ay nanalangin, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi niya nito, siya ay namatay. Paglilingkod sa harap ng pag-uusig at kamatayan. Ang naglilingkod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay may lakas ng loob na hindi natatakot magpahayag ng katotohanan, kahit na ito ay laban sa mga makapangyarihang tao na sumasalungat sa salita ng Diyos. Ginagawa niya ito hindi sa pakikipagtalo, kundi sa pagpapakita ng katangian ni Jesus, na noong ipinako sa krus ay nanalangin, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nang si Esteban ay pinapatay ay nakita niya ang Panginoon. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang espiritu at hiniling na huwag silang papanagutin sa nagawang kasalanan sa kanya. Awit 146, 1, 2 at 5. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Ang tunay na kaligayahan at tulong ay hindi nagmumula sa tao kundi sa Diyos na lumikha sa atin at nagmamalasakit sa mga nangangailangan. Ang tao ay may limitasyon, ngunit ang umaasa sa Diyos ay tunay na mapalad dahil ang Diyos ay tapat at makapangyarihan magpakailanman. Ang maligaya sa Diyos ay habang buhay na nagpupuri at nagtitiwala sa Diyos. Unang Pedro 2, 4 hanggang 6, 9 at 10. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, "Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Siyon ng isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag." Si Kristo ang ating batong panulok. Tayo na sumasampalataya kay Kristo ay may matibay na pundasyon at hindi mapapahiya. Tayo ay tinawag din ng mga batong buhay na itinatayo bilang isang espiritual na bahay,
mga saserdote o pari upang mag-alay ng mga handog na kalugod-lugod sa Diyos. Mula sa kadiliman ay inilipat tayo ng Diyos sa kaharian ng liwanag. Tayo ay ginawa niyang lahing pinili, maharlikang pagkapari, bansang banal, bayan ng Diyos na tumanggap ng kanyang habag. Juan 14:1-4 at 6. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya ay inyong nakikilala at siya ay inyong nakita. Ang katiyakang makakarating sa Ama. Tayo na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay nakatitiyak na makakarating sa Ama. Hindi dapat mabagabag ang ating puso dahil si Hesus ang naghahanda ng ating tahanan sa langit. At siya mismo ang tanging daan, katotohanan at buhay na nag-uugnay sa atin sa Ama. Ang ating kaligtasan at patutunguhan ay hindi nakadepende sa ating sariling sikap, kundi sa personal nating relasyon at pagtitiwala kay Hesus. Ang pananampalataya kay Hesus ang lunas sa kabagabagan, sapagkat siya ang tanging daan na nagtitiyak ng ating pakikipag-isa at tahanan sa piling ng Ama. Si Kristo ang tanging lunas. Ang tunay na lingkod ay naninindigan sa katotohanan maging sa harap ng mga sumasalungat sa Diyos, dahil si Kristo ay nananahan sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mapalad ang taong ang pag-asa ay nasa Panginoon, dahil ang Kanyang katapatan at kapangyarihan ay walang hanggan. Tayo ay pinili at ginawang banal na sambayanan upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang pananampalataya kay Hesus ang tanging lunas sa kabagabagan, sapagkat siya ang tanging daan, katotohanan at buhay na nagtitiyak ng ating tahanan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin
upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.